Banban Mayor Alice Go inalisan na ng kapangyarihan para mamahala sa kanyang kapulisan. Narito ang ulat 24 oras. Sa ngayon ay inanunsyo na ng Interior Department ang pag-alis kay Mayor Go ng kapangyarihang pangasiwaan ang local police ng Bamban. We would withdraw the deputization of Mayor Go. As a consequence, all the privilege attached thereto are revoked immediately, including its control and supervision of its local police. Ito'y consequences ng kanyang ginagawang paglalay o itong kanyang taking status as a Filipino citizen. Kasi nabalitaan na ang mga pulis na ito na nandyan sa Banban ay ginagamit as protector para sa kanyang negosyo. Nag-i-escort ng mga Chinese nationals na nagtatrabaho sa Pugo, yung mga mayayaman na opisyal sa Pugo. Yun ang binabantayan ng mga pulis natin, dahil yan ay may utos galing sa mayor na yan, Alice Go. Kaya inalisan na ito ng kapangyarihan ng local interior na mamahala ng kapulisan sa Banban. Naisumite na rin ng kagawaran ang fact-finding report sa alegasyong dawit ang alkalde sa operasyon ng ni-raid na Pogo sa Bamban. Ayan. Mahiwalay pang pagkwestiyon sa pagkakakilanlan ni Go na hindi masagot sa Senado ang ilang detalye ng kanyang kapanganakan at edukasyon. Maaari silang magsampa ng co-warrant of petition kung may basihan na kwestiyonin ang karapatan ni Mayor Go na humawak ng public office. Sinisikap namin kunin ang panig ni Go. Sabi ng tumatayo niyang abogado, hihingi ito ng permiso sa alkalde para maglabas ng pahayag. Ayan. Ito po yung malala, Mayor. Nung pina-check ko po, wala pong record ng kasal sina Angelito Guo at Amelia Leal. Okay? So yan ang sinasabi po ng PSA Ako. certification natin. At ito ang higit pang malala, walang birth record at all sina Angelito Guo at Amelia Leal. Wow, ibig sabihin, fiction lang ito o katang-isip lang, gawa-gawa lang. Itong di umano'y mga magulang ni Alice Go na merong papeles. Ngayon, bakit merong mga birth certificate ang mga ito? Well, pwedeng ipatawag diyan yung ahensya na gumagawa ng mga papeles na ganyan. Kung bakit sila nagkaroon ng ganitong papeles, mga birth certificate na piki. Kaya wala nang lusot talaga dito si Alice Go. Kasi kung imbitahin yung mga taong yan ay walang sisipot, sigurado. At ang dami-daming sinasabi niyang hindi totoo sa Senado. Ang pinagtaka ko lang, bakit wala kaagad aksyon ito. Dapat ay matanggal na rin ito sa kanyang posisyon as a mayor in Banban. Imagine, isang Chinese nagme-mayor sa Banban. Tumating dito, 15 years old na. Planted as hindi lang spy, kundi sindikato. Isa sa ulo ng mga sindikato ng Chinese syndicate. Lalo na dyan sa Pugo. So, may tatanong talaga, hindi po kaya Angelito Guo and Amelia Leal Guo don't even exist? Totoo yan. Itong dalawang taong ito, na according to the documentary evidence have 3 children, but according to you, Mayor, have only 1 child, apparently don't even exist. So, hindi ko maklaro, lumalabo po yung kwentong buhay ninyo. Ha? Next question, ang tatay niyo po ba ay Chinese, Filipino, o Filipino-Chinese? Final answer please ha, dahil itong lahat na tatlong sagot ay nasabi nyo na sa iba't ibang pagkakataon. Madam Chair, ang tatay ko po ay Chinese. Okay, siya ay Chinese. So, taga saan po siya sa China? Taga Fujian Siya. po. Fujian. So, tama yung lumalabas sa social media na taga Fujian sila. Fujian. Okay? Isang membro ng Fujian Gang ang ama niyan. Sabi ng yung pangalan na ganun ay isang membro ng Fujian Gang, isang sindikato sa China. At yan din na gang ang namamahala ng Pugo. Kaya
makikita natin na napakalaking sindikato ang nasangkutan nitong si Alice Go, which is mayor ng Banban. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan as a mayor para maprotektahan ang sindikatong ito. Kaya nga ang tagal-tagal masara ng pugo sa Banban dahil sa kanya. Yan, mga social media posts. At babalikan ko yung Fujian mamaya, okay? Kung siya ay Chinese, yung tatay nyo, bakit kaya ang sabi sa birth certificate mo na ang tatay mong si Angelito Guo ay Filipino? Bakit ganun? Your Kasi Honor, gawa-gawa lang. yung Angelito po, yan po yung Filipino name po ng tatay ko. Pero yung citizenship po yung tinatanong ko, Mayor. I had this check po eh. And the Chinese national cannot have two citizenships. Wala po silang dual citizenship. Ayan. Why would you say he's a Chinese national with a Chinese passport? Pero ang nakalagay sa birth certificate mo ay Pilipino siya. Ito ang mangyayari kapag hindi talaga totoo ang ginagawang mga papeles na yan. Kasi kapag nag-cross-examine na, ay magkamali-mali na ang sagot. Ang gumawa kasi niyan ng mga papel na yan ay taga-registry office diyan sa Banban. Ngayon, dahil sa hindi magkatugma yung ideya nila, nilagay na Filipino citizen, pero sabi naman ni Alice Go ay isang Chinese. Kaya nagkagulo-gulo na ang mga pahayag. Hindi tugma. Kaya ito, ang final judgment nito ay ewan ko lang kung ikukulong ito, pero dapat ikulong yan para wala nang susunod na katulad sa kanya. So, naiintindihan mo ba kung bakit ang gulo-gulo po ng kwentong buhay nyo tungkol sa pamilya nyo? So, bakit? Your Honor, yung tatay ko po ay Chinese passport holder. At siguro po, Your Honor, maganda rin po na i-check din po natin dun sa birth certificate ko po kung ano po yung mga naka-attach po na documents po sa kanila. Ito klarong-klaro yung kanyang mga sagot na kulang na kulang talaga ang sagot niya. Kasi kung ma-pressure na siya, ay yung birth certificate kaagad ang niya. Sasabihin niya na tingnan niyo sa birth certificate. O yan, palaging paulit-ulit yan ang mga sagot. Kahit sinong magtanong sa kanya ay mababanggit niya talaga yung birth certificate na yan, which is yan ang pagbasihan na siya ay Filipino citizen, pero alam naman natin na piki pala at ginawa lang yan. Ngayon, ang mga sagot niya palagi ay birth certificate ang tingnan. Wala gaano siyang sasabihin, kasi kung magkakamali siya ay lagot siya. Kaya limited lang ang mga sagot ni Alice Go. Ang dapat tawagin dito ay ang taga-PSA, ang taga-Statistics Office or NSO noon. Diyan kasi yung mga records, diyan ginagawa yung mga records ng birth certificate at mga marriages. Kaya diyan nagkaroon ng bayaran sa paggawa ng mga papeles na yan. Kasi narehistro siya eh. So ibig sabihin, may gumawa sa opisina na binabayaran nitong mga inchik na ito. Kaya sa tingin ko ay lalaki ito eh. Dapat lang dito ay aminin na nito ni Alice Go na talagang piki siya at planted na citizen ng Pilipinas, which is hindi totoo at piki ang kanyang status. Okay, so babalikan po natin talaga yung misteryosong birth certificate na yan. Na bagamat hindi kayo ang naghanda, Hindi pero nung umabot na po kayo sa age of reason, sa legal age, lalo na naging local government official pa kayo, eh dapat talaga naiklaro, matagal na. And Mayor, I am sorry, but even your revised story, no, yung napanood po naming lahat sa media, sa balita, parang hindi rin po totoo. Paano ba namin paniniwalaan, Mayor, kung saan galing yung inyong identity at citizenship? Kung ganito pong kagulo at non-existent pa nga yung ibang mga documentation sa inyo. Hindi talaga sisingaw yung na yan, sikreto na yan kung hindi totoo. At kung hindi yan totoo, dapat masagot niya ng tama. Sino yung mga kalaro niya noong maliit pa siya, saan siya nag-aral noong maliit pa siya, sino yung mga guro niya, sino yung katulong nila.
nasaan yung kanyang magulang, nasaan yung kanyang mga kapatid, wala na. Hindi niya masagot yan dahil sa lahat ng mga tao na binabanggit niya ay science fiction or guni-guni lang or gawa-gawa lamang. Kaya ito dapat hindi mapamarisan ng iba pang Chinese na planted. Hindi lang ito nag-iisa si Alice Go. Marami ito. Lalo na itong bago lang ay sabi ni Senator Barbers ay ang dami-dami raw sa Cagayan de Oro dito sa Mindanao ay ang dami-daming inchik na estudyante. Yan, yung mga estudyante na yan, yung mga teenager pa lamang yan ay dinideploy na yan dito ng China para mag-iispiya. At hindi lang yan, magiging Filipino citizens. At kapag hawak na nila ang mga posisyon, sabihin natin mayor, barangay captain, congressman, gobernur, kasi matagal na sila dito, yung mga estudyanteng yan, pwedeng magiging Filipino citizen, lalo na kapag makapag-asawa ng Pilipino. Kaya maraming planted na hindi natin alam, planted na mga inchik ng gobyerno ng China. Your Honor, lumaki po ako, nadala-dala ko po. Nung 2005 po, minigay po sa akin yung birth certificate ko po. Alam ko po ako ay po isang Filipino. Ayan, birth certificate Lumaki din na po naman. ako na alam ko po ako ay isang Filipino po. Paulit-ulit. Ito pong lahat ng mga kumpanya ay magkakasama kayo ni Sheila Guo at Siemen Guo. Ayan. Ito, nalaman na mayroon palang mga kumpanya ito. Bakit magkaroon ng kumpanya ang isang mahirap lang daw noon? Kasi nga, Cinderella siya, Cinderella story. Nag-iisa lang daw siya sa farm. Walang magulang. Sino kayang nagpakain sa kanya, no? Ngayon, lumitaw na mayroon pala silang mga kumpanya na kasama niya itong kanyang mga kapatid na dalawa. At mayroong mga record ng pag-alis nila sa bansa sakay ng eroplano. Tapos sinasabi niya na wala siyang kapatid. Kaya yan, magkasalungat ng kanyang mga pahayag. Di po kaunti. Lahat. Kayong tatlo ay magkakasama. Tapos, ito naman po, ang mga travel records ninyong dalawa Yan. ni Sheila Leal Guo, showing you traveled at least 3 times together. Travel buddies kayo ni Sheila Guo. At wala namang masamang mag-travel kasama ng kapatid. I would enjoy that also. Pero why would you lie about something like this? Bakit po kailangan magsinungaling sa bagay na napakadali namang pong i-check? Kasi hindi Your totoo. Honor, Makakalimutan mo nakaraan po talaga. ng Senate hearing. Kaya po, O kapag hindi totoo ang gawa-gawa mong kwento, makakalimutan mo yan. Kaya magkamali ka ng sagot. lahat na lang po naging sagot ko po is I don't know, hindi ko po alam. Dahil ayaw ko po madamay pa po ang ibang tao. Kaya lahat po na natanong niyo po sa akin, puro naging I don't know po ang sagot ko po. Dahil ayaw ko po madamay po sila at pribadong tao po yung mga ibang tao po na babanggit, ayaw ko po sila madamay po dito. Ayaw nyo silang madamay, pero napakadali naman Damay-damay namin na yan. i-check. Kasi of public record, itong mga public documents na ito, actually lalo silang nadadamay sa inyong pag-iwas, sumagot, or pagbigay ng sagot na hindi pala totoo. Alam mo ba na kasal yung father mo at saka mother mo? Ito naman, patay na siya dito kay Senator Raffy Tulfo. Kasi sinasay ko na siya dito. At ang ending nito ay magpa-lie detector siya. Yan ang maganda. Abangan natin ang resulta ng lie detector test. Balik tayo kay Idol Raffy. Naitanong ko rin po sa kanya, sabi po niya sa akin, hindi po sila kasal. Bakit nakalagay sa birth certificate na kasal? Married October 14, 1982, Angelito Go and Amelia Liao. Senwid, wala pa akong idea po dun sa birth certificate ko po, na hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko po. You did not prepare the birth certificate. Okay. Naku, Doon nagkamali tayo. pala Pero dito ang at least gumawa you should- sa NSO. Ang binayaran nila dyan sa NSO, nagkamali ng detalye sa birth certificate. Kaya tuloy hindi nagkatugma ang birth certificate, ang
at ang pahayag ni Alice Go. Kaya ganyan talaga kapag hindi totoo, ay magkamali-mali talaga ang sagot. Balik tayo kay Idol. I've asked your father na bakit ganito. Sabi mo, kasambahay siya. Eh kung kasambahay siya, eh bakit kasal kayo? Bago ka pinanganak, kasal na sila. And then lumilitaw sa birth certificate, kasal din siya. Iba-iba yung date ng kasal ng father mo dito sa mother, supposedly mother mo. So parang twice kinasal yung mother mo dito kay Amelia. Hindi mo ba tinanong sa papa mo yung discrepancy? I would have asked it, especially ko, mayora ka na. You didn't ask that. Your Honor, hindi po kasi namin pinag-uusapan po sa bahay regarding... I don't think Opo. so. I don't think so. You bilang nasa public service na holding a higher office sa LGU, you would have been curious. Di ba? Kasi sabi mo, sooner or later, ito'y mauungkat, ito'y tatanungin sa akin. Kailangan ready ako sagutin yan. And I should tell the truth. And you should have anticipated the fact na ikaw ay balang araw mapapatawag sa isang hearing tulad nito. So in this case, you are not prepared. Halatang may mga butas ng my statement mo. Kasi you should have asked your father, Dad, kung ako'y love child, how come na kasal pala kayo ng nanay ko? Tapos pa na yung sabi mo na buntis lang at pagkatapos ng mabuntis, tumakas na. Yung umalis na yung nanay mo. Hindi, lumilitaw dito. Nagpakasal pa ulit yung papa mo sa mama mo. Ngayon ang problema diyan, kung ipapatawag na yung papa niya, kung totoo yan, dapat sinabi niya patay na at gumawa din sila ng papel na patay na ang kanyang papa, patay na ang kanyang mama para hindi na maipatawag. Ngayon kung ipapatawag yan ay siguradong magkabuhol-buhol na ang mga diyan, mga sagot nila kasi hindi sila totoong mga magkapamilya. Nako, dapat tapusin na to nila. Dapat umamin na dito si Alice Go, hindi naman siguro siya ikukulong, matanggal lang siya sa kanyang posisyon as a mayor diyan sa Banban. Okay, tapusin na natin ang video. So, you should have asked that. Come on, Dad. Give me a break. Tell the truth. Are you willing to undergo a lie detector test? Ito, yan yung style ni Rapi Tulfo, mga lie detector. Ang lie detector ay hindi yan accepted sa korte, pero malalaman natin diyan kung naglalay ang tao. Pero hindi yan ebidensya sa korte. Pero at least merong basihan na naglalay talaga. So ito ang sagot ni Alice Go sa tanong ni Rafi kung pwedeng mag-lie detector siya. Are you willing to undergo a lie detector test? Yes po, Your Honor. Yun, so i-lie detector na. Next session si Alice Go at yan ang magandang abangan natin kung totoo ba yung lie detector test na yan. At hanggang sa muli mga good news, ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa pagsubaybay.